sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa puntong ito, buong lakas na lumundag si Yun Ian sa himpapawid, tila kidlat na bumabagsak mula sa langit, dala ang tapang at matinding determinasyon. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang isang matalim na hiwa ng espada, at kasabay nito'y sumambulat ang maitim na usok mula sa kanyang sandata, usok na wari humahati sa mismong espasyo ng paligid, at bago pa man makasunod ang mata ng sinuman, naglaho siya, ang naiwan lamang ay ang naglalagos na ulap ng kadiliman. Nang masaksihan nito, nanlaki ang mga mata ng Crown, bakas ang halong pagtataka at matinding gulat, mabilis niyang iniikot ang kanyang tingin, bahagyang nanginginig, at sa huli napasigaw ng buong lakas, "Ano? Saan ka nagpunta?" Ngunit sa lilam ng usok, makikita ang mga paa ni Yun Ian, mabilis, tila kidlat na humahati sa lupa, sa kanyang dibdib, mariin niyang sambit sa sarili, "Naiintindihan ko na, ang tala na umaabot sa rurok ng sining ng pakikidigma," dagdag pa niya, "record of transcending cultivation and exhausting martial arts." Habang patuloy ang kanyang pagtakbo, seryoso ang kanyang ekspresyon, "Memorize ko ang lahat ng nakasulat, kahit hindi ko naunawaan ni isang linya," bulong niya, at may kumpiyansang idinugtong, "Nagawa ko, ngunit hindi ko lubos na naintindihan." Ngayon, habang nakatuon ang kanyang paningin sa Crown, lumilitaw ang mga guhit ng enerhiyang kulay ube, mga bakas ng landas na kumikislap sa hangin, ngunit ngayon, nang masilayan ko ang Purple Path, dama ko na ang tunay na diwa ng record of transcendent cultivation and exhausting martial arts. Bumalik sa kanyang alaala ang mga pahina ng manual, at sa kanyang isip ay muling umalingaw-ngaw ang mga salita, "Kung ang palitan ng martial arts ay banggaan ng mga kulay, maaari bang ang mismong kulay ang atakihin?" Sa sandaling yun, nagningning ang mga mata ni Yun Ian sa bughaw na liwanag, "Hindi ko naunawaan noon, hanggang sa masilayan ko ang 3 bulaklak na nagtipon sa tuktok ng bundok, at ngayon, mariin niyang idinugtong, ngunit ngayon, malinaw na sa akin, ang ideya ng kulay, at ang kahulugan ng pag-atake sa kulay, higit pa ito sa simpleng palitan ng estratehiya." At sa isang iglap, pinakawalan niya ang isang nakamamatay na sword slash, malinis, mabilis, at nakatutok sa Crown Prince, nahati sa dalawa ang pulang intent nito, at kasabay ng paghiway mariin niyang sambit, ito'y tungkol sa pagputol sa mismong persepsyon ng kalaban, sa pinakaugat ng kanyang intensyon. Naramdaman agad ito ng Crown Prince, napa-atres siya, gulat na gulat, at napasigaw ng may halong takot at galit, "Ano? Nasaan ka?" Samantala, patuloy si Yun Ian sa kanyang mabilis na pagtakbo, mabigat ang ekspresyon, malalim ang iniisip. Si Kim Young-hun ay nagawang maglaho na parang multo, dahil binago niya ang kakayahan kung makilala siya. At sa isang iglap, muling sumugod si Yun Ian, buong tapang, buong lakas ng loob, upang tapusin ang laban. Ito ang martial art na nagbibigay sa mga mandirigma ng kapangyarihang tumapat sa mga cultivator, mariin niyang sigaw. Ito ang sining ng pakikidigmang nilikha upang higaitan ang langit mismo. Ngunit bago pa tumama ang espada niyang nababalutan ng bughaw na enerhiya, agad na kumilos ang Crown Prince, huminto ang talam, tila may nakatagong pader na hamarang, bakas sa mukha ng prinsipe ang matinding galit habang mariing sumigaw, "Ikaw, anong klaseng daya ang ginawa mo?" Hindi sumagot si Yun Ian, sa halip, patuloy siyang nag-exert ng lakas, pilit na itinutulak ang espada, ngunit hindi ito makalapat sa katawan ng Crown Prince, napasinghap siya, at sa kanyang isip ay umalingaw-ngaw ang tanong, "Ano yun? May depensa ba siyang nakabalot sa kanyang katawan?" At bago pa siya makagalaw, unti-unting nag-channel ng enerhiya ang Crown Prince, sa isang iglap, pinakawalan nito ang kanyang kasanayan, isang bugso ng kapangyarihan na nagpatilapon kay Yun Ian, bumagsak siya ng malakas sa lupa, at kasabay nito'y sumabog ang alikabok at hangin, yumanig ang paligid na tila mismong kalangitan ang nagngangalit. Sa puntong ito, makikita ang Crown Prince na nakataas ang kamay sa harap, naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata, at mariing nagwika, "Ang mumurahing daya mo'y nakakaaliw." Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, bigla siyang bumuo ng isang selyo. Mula rito'y sumiklab ang bugso ng napakalakas na hangin, at sa isang iglap ay nabuo ang dambuhalang buhawi ng buhangin, isang sun tornado na tila halimaw ng disyerto, at siya mismo ang nakatindig sa gitna nito. Kasabay nito, buong yabang niyang ipinahayag, ngunit wala itong saysay laban sa isang tunay na cultivator. Nang masaksihan ito, walang pag-aalinlangan na umatras si Yun Ian, pilit na kumukuha ng distansya upang makaiwas sa hatak ng buhawi na sumisipsip sa lahat ng bagay sa paligid, mariin niyang sambit sa sarili,
kailangan kong makaiwas dito. Mula sa loob ng buhawi, sunod-sunod na pinakawalan ng Crown Prince ang mga sand shuriken, mga talam ng buhangin na umiikot na parang mga bituin ng kamatayan. Mabilis itong sumugod kay Yun Ian. Ngunit bago pa tumama, mabilis na nakailag ang mandirigma. Ang mga shuriken ay bumulusok sa lupa, nagdulot ng malalakas na pagsabog at winasak ang mga natitirang nilalang na gumagala sa paligid. Bahagyang isinipat ni Yun Ian ang kanyang tingin sa direksyon ng Crown Prince, bakas sa kanyang mukha ang inis at kaba. Sa kanyang isip ay umalingaw-ngaw, dapat ko bang subukang lapitan siyang muli, gamit ang record of transcendent cultivation and mastering all martial arts. Ngunit agad niyang pinigil ang sarili, napakagat ng labi sa galit, hindi ko magagawa, bawat hibla ng hangin sa paligid niya ay nakamamatay. Habang patuloy na umiikot ang mapangwasak na sand tornado, tila isang delubyong ipinadala ng mga Diyos, mariin niyang bulong, madudurog ako kung lalapit ako ng ganoon, at kahit makarating ako sa kanya, kailangan ko pang lampasan ang kanyang depensang pormasayon. Mabilis siyang tumakbo. Iniiwasan ang sunod-sunod na pagsabog mula sa kanyang likuran, habang patuloy na bumabagsak ang mga shuriken ng buhangin, madali kong maiwasan ang kanyang mga atake kung mananatili akong nasa labas ng kanyang kamalayan. Mahigpit niyang hinawakan ang espada, mabigat ang tinig ng kanyang isipan, ang chi ng isang martial artist ay hindi kasing dalisay ng espiritual na kapangyarihan ng isang cultivator, gaano man karami ang aking chi, ako ang unang mauubusan. Ngunit sa kanyang mga mata, nagningges ang determinasyon, hindi ko na ito maaaring ipagpaliban, kailangan ko itong tapusin ngayon, upang magawa yon, kailangan kong makuha ang 3 bulaklak sa tuktok ng bundok. Sa puntong ito, bakas ang gulat sa mukha ng Crown Prince, nanlaki ang kanyang mga mata, at mariing sumigaw, ano ang ginagawa mo, pagod ka na ba agad? Mula sa harapan, makikita si Yun Ian, nakahanda, matatag, at puno ng determinasyon, mahigpit niyang hawak ang espada, at tumingala siya sa papalapit na mga shuriken ng buhangin. Bago pa ito tumama, agad niyang itinaas ang kanyang espada, inihanda ang kontra-atake, at sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang galit at lakas, severing mountain swordsmanship, ascending vein. Isang matalim na hiwa ang lumipad mula sa kanyang espada, at sa isang iglap, nahati sa dalawa ang mga shuriken ng buhangin, tila mismong bundok ang pinilas ng kanyang talam. Nang masaksihan, napataas ang kilay ng Crown Prince, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat sa lakas ng atakeng iyon. Sa puntong ito, makikita si Yun Ian na namimilipit sa sakit, nanginginig ang kanyang kamay dahil sa matinding backlash ng kanyang sariling atake, bakas sa kanyang mukha ang bigat ng pinsala, ngunit mariin niyang bulong sa sarili, ang kamay ko'y tila sinusunog ng impyerno, ngunit hindi ako uurong, lalaban ako nang hindi iiwas. Ngunit bago pa siya makagalaw, mula sa kanyang harapan ay sumugod ang sunod-sunod na sand shuriken, mabilis at walang humpay, napasinghap siya. Ngunit agad niyang inihanda ang kanyang kasanayang severing mountain swordsmanship. At sa isang iglap, buong lakas at bilis niyang pinakawalan ng mapangwasak na atake, landscape painting, joy of mountains and peaks, flowing ridge, strange stone, boulder cliff, isang bugso ng mga hiwa ng espada ang samalubong sa mga shuriken, tila mismong kabundukan ang bumangon upang salubungin ang unos. Habang patuloy na naglalabas ng mga sword slash si Yun Ian, bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon, kahit tumatalsik ang dugo mula sa kanyang katawan, mariin niyang sigaw, huwag titigil, kahit maging basahan ang katawan ko, hindi ako uurong. Nang masilayan ito ng Crown Prince, napakunot ang kanyang noo, nag-apoy ang galit sa kanyang mga mata, may halong paghamak ang kanyang tinig, ha? Paano ka naglalakas loob? At sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang nakamamatay na kasanayan, mula sa dambuhalang sand tornado, lumitaw ang isang napakalaking ahas na yari sa buhangin, gumagapang ito pa itaas at umuungal, kasabay nito, mariin niyang sigaw, ngayon, mamatay ka na. Nang masilayan ito ni Yun Ian, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan, dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib, sa kanyang isip ay umalingaw-ngaw, hindi ko ito kayang harangin o takasan, ang aking mga likas na damdamin ay sumisigaw, isang tama lang nito, tiyak na kamatayan. Ngunit sa kanyang harapan, lumitaw ang mga hibla ng kulay bughaw, pula, at ube, mga sinulid ng kapalaran na nagtatagpo, mariin niyang bulong, ngunit hindi ako natatakot, susundan ko ang ube, ang mahiwagang sinulid, ano ang kahulugan ng kulay ube. Unti-unti, nagkaroon ng kaliwanagan si Yun Ian, ang bughaw ay ang handgerang magprotekta, kaya ito nagmumula sa akin. Ang pula ay ang handgerang umatake,
kaya ito nagmumula sa aking kaaway. Habang patuloy siyang nag-iisip, lumitaw sa kanyang isipan ang anyo ng yin at yang, sumasalamin sa mga kulay ng mga hibla, mariin niyang sambit, ang ube ay, ang pagsasanib ng pagprotekta at pag-atake, ng puot at hangarin na nagtatagpo. Sa puntong ito, ang dambuhalang ahas na buhangin ay mabilis na sumugod, humihiyaw ng nakabibinging dagandong habang diretso sa kanya. Ngunit si Yun Ian, sa halip na manginig, ay patuloy na nag-isip ng malalim, palagi kong itinuring na pula ang intensyon ng kaaway, ngunit kung iisipin mula sa kanyang pananaw, ako ang pula, at siya ang bughaw. At sa huli, habang nakataas ang kanyang espada sa ulunan, mariin niyang sigaw, puno ng determinasyon, lahat ay nakasalalay sa pananaw, marahil, iisa lamang ang kulay nilang lahat. Dito, makikita si Yun Ian na nakaharap sa tila sariling refleksyon, worry hinaharap ang anino ng kanyang kaluluwa. Mariin niyang winiwika, hindi mo kailanman mapapanaig ang sining ng pakikidigma ng mag-isa. Kailangan mong pag-isahin ang iyong kasanayan sa kasanayan ng iyong kalaban, kasunod nito'y mariin niyang idinugtong, isang larangan kung saan nakikita ko ang sarili ko sa mata ng aking katunggali, at sa huli, may biglang kaliwanagan sa kanyang tinig, ito pala ang kahulugan ng 3 bulaklak na nagtitipon sa tuktok ng bundok. Sa puntong ito, unti-unting naglabas ng bughaw na enerhiya ang espada ni Yun Ian, bakas sa kanyang mukha ang panatag na tapang at matibay na determinasyon, mariin niyang sambit, ipapakita ko ang aking kasanayan sa pamamagitan ng mga mata ng prinsipe, at doon ko mauunawaan kung gaano karaming chi ang aking nasasayang. Agad niyang itinutok ang espada sa harapan, at ginamit ang kasanayang tinatawag na sword gang. Sa isang iglap, nagtipon ng bughaw na enerhiya at biglang nagningning sa kulay ube ang kanyang espada, mahigpit niya itong hinawakan, habang sa kanyang isip ay sumili ang tanong, bakit hindi ko mapanatili ang sword gang ng higit sa 1 segundo kahit ibinuhos ko ang lahat ng aking chi, ngunit agad niyang sinagot ang sarili, natagpuan ang kasagutan, dahil ang sining ng pakikidigma ay hindi lamang tungkol sa sariling lakas. Idinugtong pa niya, ang persepsyon ng kalaban, at ang persepsyon ng mundo, iyan ang tunay na bumubuo sa sining ng pakikidigma. At sa sandaling yon, buong lakas niyang pinakawalan ang nakamamatay na kasanayan, Severing Mountain Swordsmanship, Final Technique, Severing Mountain, tila mismong espasyo ang nahati, at ang atake ay diretsyong tumama sa dambuhalang bibig ng Serpent Sun Tornado, sumabog ang paligid, yumanig ang lupa, at umalingaw-ngaw ang bugso ng hangin na parang kulog ng mga Diyos. Samantala, sa kabilang panig, makikita ang mga dating kasamahan ni Yun Ian, nakahandusay, namimilipit sa sakit mula sa kanilang mga sugat, mariing inilahad ng tinig ng naratibo, samantala, ang mga gwardiyang pinaparalisa ni So Yun Ian ay ngayoy saksi sa labang ito. Dagdag pa ng naratibo, habang nakapako ang tingin ng mga gwardya sa naglalakihang pagsabog, alam nilang lahat kung paano matatapos ang labang ito, walang saysay ang kanyang paglaban. Patuloy ang tinig ng naratibo, habang makikita ang Crown Prince na malakas na tumatawa, puno ng kumpiyansa, nakikipaglaban siya laban sa isang cultivator, isang nilalang na hindi kayang tapatan ng isang karaniwang martial artist. Ngunit bigla, isang malakas na yapak ang umalingaw-ngaw, dumagundong ang lupa, nagbitak ang paligid, at bumigat ang hangin na tila pinipiga ang mismong kaluluwa ng mga nakasaksi. Nang makita ito, halos lumuwa ang mga mata ng mga dating kasamahan ni Yun Ian, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pagkagulat, at sabay-sabay nilang nausal, 3 bulaklak, nagtipon sa tuktok ng bundok. At doon, mula sa kanilang harapan, unti-unting humakbang si Yun Ian, ang kanyang katawan ay naglalabas ng naglalagablab na gintong enerhiya, at sa ibabaw ng kanyang ulo, unti-unting nabuo ang 3 gintong bulaklak na yari sa mismong diwa ng kanyang lakas. Bakas sa kanyang ekspresyon ang bigat ng presensya at ang matinding determinasyon, tila isang Diyos ng digmaan ang muling nagpakita at bumangon mula sa abo ng labanan.